Hi guys, it's me again, Rai in Canada, and today we are going to talk about yung preparation ko sa PR application. So, in my last video, if hindi nyo napanood, I talked about my background in the Philippines, mag-process ako ng study permit, yung international student experience ko. So, ngayon naman, itutuloy lang natin yun. Paano ako nag-prepare ng PR application ko? To give you just a brief summary nung sa previous video ko, I talked about me being a registered nurse in the Philippines. So I had 3 years of work experience sa hospital before. And then I went here sa Canada as international student. I studied personal support worker in Ontario. So right now, dito ko sa Alberta. So I will talk about bakit ako nag-transfer dito. First prep na ginawa ko, and I would say, buti na lang ginawa ko siya early on, is I took NCLEX. Ang ginawa ko is hindi NCLEX Canada. NCLEX US yung ginawa ko, which I applied sa New York kasi mas mabilis silang mag-process. So yun, sabi ko, at least kapag nakapasa ka ng USR and may fallback ako, di ba? Hindi ka maging successful dito sa Canada, punta ka na lang ng US. Pero syempre, Canada, PR pa din yung ina-achieve ko. Since nandito na ako. So, itong NCLEX application na to, tinry ko siya ng January 2023. So, diba, student, nag-start yung classes namin ng September, October, November, December, January, ika-4th month. Kasi syempre, kailangan mo muna mag-settle, kailangan mong maka-adjust dun sa dynamics ng subject nyo. Kasi may mga ibang subjects na demanding pagdating sa time. Ano ba yung classes mo? Kaya mo po bang pagsabay-sabayin? Plus, nag-work ka pa. 'Di ba? So, panoorin niyo yung previous video ko para malaman niyo yung situation before nung student pa lang ako. But this January na to, medyo nakasettle na ako kahit papaano. Tsaka winter time to, so wala ka namang pupuntahan masyado. Aral ka na lang, di ba? Naisip ko lang. Tsaka, ilang buwan na lang din kasi magpi-PGWP na ako. 1 year program kami, di ba? Pero 8 months lang kaming nasa school. So, after 8, yung ika-8 month na yon, which is around May ata or April, wala ka na sa school. So, magpi-PGWP ka na. Kumbaga, graduate ka na. Wala nang classes whatsoever. Kahit 1 year program, sinabi nila. Kapag ang curriculum is 8 months lang. Yan. So, considered 1 year program sila. So, matatapos na yung school year in 4 or 5 months. So, hindi ko na inantay na makagraduate ako before ako mag-process ng NCLEX kasi nga sasabay siya nga sa full-time work if ever. Tsaka yung timeline ko din ba sa preparation is iikse. Okay? So, kung same kayo ng situation sa akin or nag-start pa lang kayo ng student, mas magandang balakin nyo na to. Or kung nasa Pinas pa lang kayo, i-take nyo na yung NCLEX para may second choice kayo ba. Yan, okay? Ano lang, 1 month lang meron na akong authority to test, yung ATT na inaantay natin palagi. Nung na-receive ko yung ATT, in-schedule ko yung exam ko agad ng June para lang ma-secure yung slot and para may pressure ako pagdating sa pag-review. Dumating yung June NCLEX exam, fortunately, nakapasa ko. Okay? So, pasado na ako, USRN na ako, pero hindi pa ako Canadian RN. Kasi dito, i-acknowledge naman nila yung NCLEX ng US kasi at par yung standards pa ng NCLEX US at NCLEX Canada. So, I know na i-acknowledge siya, kaya ko siya tinake in the first place. Iba-iba kasi yung regulatory body ng nurses dito sa Canada. So, kung nasaan kang province, dun ka dapat mag-register. Hindi ko alam kung nabanggit ko na sa previous video ko na Alberta talaga yung ina-eye ko na province. Tsaka yung PR pathway nila for healthcare is mabilis yung process. Compared sa Ontario na medyo matagal yung process nila. Mas madaming applicants. Mas lumiliit yung chances mo na mabigyan ka ng invitation.
But it's not impossible. Ang sa akin lang, ang goal ko is to have as much hours as RN since may chance na ako to work as RN para mag-qualify ako sa Alberta na healthcare pathway nila sa PR. Okay? So, number one step is maging RN. Second step is lipat province para makapag-RN naman ako dito sa Canada. So, to cut the story short, naging RN ako dito after 15 days of application lang. So, napakabilis. Kasi meron na akong mga requirements like yung TRR ko, diploma ko, another fee na naman, gastos na naman, pero wala kang magagawa. Kailangan, yun yung goal mo eh. So, ginawa ko, nagbayad na naman ako. Yun, 15 days, Canadian RN na ako, and thankful ako dyan. Oh, by the way, dito sa Alberta, ang PSW is equivalent to healthcare aid. Okay? Kung galing kayong Ontario, may experience kayo doon, kailangan nyo magpa-register dito as healthcare aid. May ibang regulatory body ang HCA dito. Okay? Another certificate na naman yun. Pero hindi mo na kailangan mag-aral. Magbigay ka lang ng diploma, TOR, and work experience, siguro COE, yan, na nakapag-work ka na as HCA. Tapos punta ka lang dun sa website ng HCA directory, magpa-register ka dun, and then mabilis lang yung process, kailangan mo lang mabayaran yung fees. Parang 300 din ata yung registration. So, magastos. Pero yun nga, at the same time, during this time, yun na, meron na din akong HCA certificate. So, RN tsaka HCA na yung job hunting ko. So, medyo nakaka-frustrate. 1 month din akong walang work until may nag-start na yung mga tawag-tawag ng November. So, November, parang first week ng November, tumawag nga, may opportunity sa Canmore. Isa siyang rural area ng Alberta. Nandito kasi kami nag-stay sa Calgary. Canmore is around 1 hour drive from Calgary and wala pa akong sasakyan. Wala pa akong driver's license. Hindi pa ako nag-driving lesson as in totally zero. Pinag-isipan ko, dumaan pa din ako sa interview. Actually, pinapag-process na ako for signing na lang ng contract talaga. And then may tumawag na dito naman sa Calgary. Clinic-based siya. More on immunization, yan, mga vaccines. Siyempre, nilet down ko yung Canmore. Which is mas mataas sana yung sahod. Although mas mataas yung cost of living sa Canmore. Kasi hindi ko din sure yung transportation doon. Meron bang bus? Kailangan ko bang maglakad? Pa-winter na. So, medyo madaming factors why I turned down the opportunity. Hospital na sana yun, and hindi ko, syempre, iisipin mo din na nag-start ka pa lang, di ba? Basta, madaming factors yung kinonsider ko para i-turn down ko yung Canmore. And I chose to stay here in Calgary, and natanggap naman ako dun sa clinic, which I am currently still working there. Eto na nga, so nag-work na ako ng RN. Ang kailangan ko ng next na gawin, third prep, is yung proof of funds. So, syempre, gumastos ako ng madami sa pag-move, sa pag-NCLEX, sa pag-register ng RN dito, pag-register ng HCA dito. Ang daming gastos, diba? So, kailangan ko mag-replenish ng funds. Kailangan ko din naman ng certain hours of work as RN, diba? So, during this time, ang piniprep ko is yung proof of funds ko. Para just to be sure lang, kung sakaling hindi ako maka-qualify dun ba sa hindi kailangan ng proof of funds, meron pa din akong pang proof of funds, diba? Yun yung i-goal nyo na palaging meron kayong backup. Okay? Hindi pwedeng settled na kayo dito sa isang pathway na to. Ay, sabi dito, hindi kailangan ng proof of funds. Hindi na ako magre-ready for proof of funds. Huwag ganun. Kailangan nyo pa din ng backup. Okay? Plan A to Z. Totoo yun. That's very, very helpful. Okay?
i-consider natin na fourth preparation ko is gaining hours as registered nurse. So, ang registered nurse dito sa Canada, nasa tier 1 siya. Okay? So, again, I'm looking at federal skilled worker pathway dito sa Alberta, and tier na kailangan is 0, 1, 2. Kung hindi nyo alam yung mga tier, yun yung parang NOC before, yung binago nila yung name, naging tier. Canada tier, tapos search nyo kung ano yung work nyo ngayon. Tignan nyo lang kung papasok kayo sa tier 0, 1, 2. Pwede kayo sa federal skilled worker tulad na ginagawa ko na pathway. Ang HCA, pasok din naman siya. Tier 3 ang healthcare aid. So, meron pa akong pang-backup ng healthcare aid. Ang pinili ko for ECA is yung World Education Services, yung WES, kasi mabilis lang silang mag-respond. Yung evaluation na na-receive ko is February 14, 2024. So, 2024 na to guys, kasi nagko-work ako, di ba, lumipat ako ng October, nagko-work ako ng November, tapos pahinga lang ng konti sa gastos, tapos comply tayo dun sa hours, di ba? Nag-gain tayo ng hours as RN sa work. At the same time, syempre, nag-adjust din ako sa work. Kailangan mong aralin, yan. So, nag-start yung evaluation ko mga around January, nung medyo nakahinga na ako sa gastos. Equivalent sa bachelor's degree, 4 years yung evaluation or Canadian equivalency summary. So, tapos na yung WES. Last step na tayo. By this time, nagmamadali na ako. Matatapos na kasi yung PGWP ko. So, remember, May PGWP na ako. 1-year program equals 1-year PGWP. So, by May 26, 2024, tayo ay mawawalan ng status. So, stress level, very, very high na. Ang target ko is May makapag-apply ng PR. Okay? Makapag-lodge ng PR application. Para kasi, pag meron kang ganun, pwede kang mag-apply ng Bridging Work Permit, BOWP, tinatawag nila, para continuous yung status mo, continuous yung work permit mo while you're waiting for your PR. Yun naman yung target, di ba? Kasi pag natapos yung PGWP mo, wala kang application for PR, wala kang status, and during that time, hindi ko alam kung nag-extend sila or makakapag-apply ako ng another work permit kahit pa skilled worker ako. I don't know. So, uncertainties yung nagpapataas ng stress level ko. Okay, so the only thing that I need is yung IELTS. And isa din to sa mga hinuli ko kasi unang-una, kailangan mo ng recent na IELTS result. Like within 6 months ata, o within 2 years, not sure. Pero hinuli ko talaga siya kasi kailangan recent. Number 2 na reason is hindi ako confident ba? Magsasayang ba ako ng pera or what? Pero since may pressure na, ito na naman ako, may pressure na, kailangan ko na siyang i-take. Di ba sa Pinas, study permit, kailangan nyo academic test sa IELTS, okay? Pagdating sa PR application, ang kailangan is general test or general training, yung tawag nila, okay? Ito, hinuli ko talaga siya kasi hindi ako confident dito. Kailangan ko mag-prepare ng wagas. Ito na yung last step na kailangan ko para makapag-apply ako for PRA. Kailangan ko ng 7 in all tests, 7 score minimum. Okay, so lahat yon. Pag may nag 6.5, kunyari 6.5 sa speaking, pero lahat 8, 9, ganyan, ligwak pa din yon. Hindi ka papayagan mag-go through dun sa PR application. Guys, by the way, naka-4 akong tries sa IELTS. Before anything else, hindi ako nagmamayabang sa score ko. Hindi rin ito para ipagmalaki sa inyo na magaling ako kung saan. Ito lang, papakita ko lang sa inyo how unfortunate I am sa mga scores ko. Iba-iba talaga siya. Hindi siya consistent. Sa IELTS
exam, guys, hindi kayo makakuha ng parehas na tanong or parehas na scenario. Palaging iba. Okay, hindi ko alam kung system generated ata yan. So, ito yung first kong result. Diba? Writing 6.0. Okay na sana yung speaking ko. Ang nangyari kasi dito, na mali yung thinking ko na akala ko no maximum 150 dun sa first test ng writing. Tapos no more than 300 or 250 ata dun sa second test ng writing. So, ang lumabas, syempre mababa yung score ko kasi hindi nila ma-assess how good is my vocabulary pagdating sa writing. So, ayan, ligwak. Sayang, okay na sana yung speaking kasi sa speaking talaga ako kinakabahan. Hindi ako magaling sa interview, sa mga one-on-one na question and answer, ganyan. Hindi ako pwede maging beauty queen. No? Okay. Next, eto na yung score ko. Pangalawa, so, the previous one was February 26. Eto, every week nagtatry na akong ito, 2 weeks pa ata yung inabot ko before ako mag-resched. Inaral ko kasi ulit siya. March 15, 15 days after nung first try ko, ito na yung score ko. Sa speaking naman, nakuha ko na yung writing eh. Listening, reading, hindi ako masyadong kabado kasi parang kailangan mo lang ng matinding concentration pagdating ng listening, reading. Pagdating kasi ng writing and speaking, ito na yung mag-iisip ka talaga ng anong isasagot mo. So, okay ang overall score, pero sa speaking, 6.5. So, hindi to pasok. Kailangan ko talaga ng all 7. Okay? Third try. Medyo asar na ako dito. Asar na ako ng mga point na to. Pero, 6.5 pa din siya. Na-timingan ko na yung examiner na to, sobrang poker face naman niya. At diba, reading, writing, medyo yung speaking na exam sa akin, very poker face siya. Hindi siya relax kausap. So, syempre yung kaba ng lola mo, parang, grabe, parang heightened talaga. Isa pang factor is, nag-change ako ng schedule ng IELTS. Speaking, di ba, pag nag-book ka kasi ng IELTS, meron kang option if speaking yung mauuna, or tapos yung tatlong sunod-sunod, or yung tatlong una bago yung speaking mo. I think sa second exam yun na change ko siya. Ginawa kong speaking yung mauhuli. Pero ang pangit pala nun kasi sobrang sabaw ka na dun sa tatlong exam. Sabayan mo pa ng speaking na sobrang masasabaw ka lalo. Parang hindi siya okay. So sa third time ko, binalik ko yung speaking yung mauuna tapos tatlong sunod-sunod para medyo mas relax ka na. Pero yun nga, 6.5 pa din. Tapos sa fourth try ko, eto na yung pasado na tayo. Ayan yung score. Sa wakas, yung moderator ng speaking test dito, ano siya, nagaganon pa siya. Ibig sabihin, expound your answer. Kailangan ko pa ng mas madami na sagot. Or palawakin mo pa yung explanation mo, parang ganyan. So yun, ito na yung pinaka-final score ko, and fortunately, umabot naman yung writing. Sa writing naman kasi, ewan ko ba? Anyway, yun lang. Just sharing with you my unfortunate experience. Ang dami mong i-stressan dito sa preparation mo for PR, pero alam mo yun, it's worth it. Yan mo lang siya, embrace mo lang yung failures, matuto ka lang sa mga failures mo, and wag na wag kang susuko. Yun lang, for me, hindi ko talaga siya sinukuan. Kahit every week tinitake ko siya. Kailangan ko to. Kailangan kong gawin to. And wala na rin akong time para aralin yung format ng CELPIP. So, since nandito na ako nakafocus sa IELTS na yung tinuunan ko ng pansin. Kailangan ko lang i-fill yung gap
kung saan ako nagkakamali. So in summary, meron ako lahat ng kailangan ko for PR application ng April. Okay? So, meron na akong enough hours as RN. Meron na akong proof of funds. Meron na akong IELTS. Meron na akong WES. Pwede na tayo mag-apply for Federal Skilled Worker. Nga pala, hindi lang Federal Skilled Worker yung pathway na inaay ko. Diba? Express entry to. Yung Federal Skilled Worker is under din siya ng provincial nominee. I-discuss ko kung paano yung flow, paano yung steps na ginawa ko sa PR application na. Okay? Kasi sobrang haba na nitong video and focus lang talaga tong video na to sa preparation para pagka-idea kayo gaano ka-stressful, gaano ka-importante yung timeline nyo or yung preparation nyo during your PGWP or even nung student pa lang kayo, you need to prepare yourself. Huwag kayong makampante na, porket student pa lang ako, may 1 year pa naman akong preparation. Yung 1 year preparation na yan, kung ginamit nyo yan na nag-gain na kayo ng nitong mga ginawa kong preparation, possibly PGWP, hindi ako kakabahan na patapos na yung PGWP ko, hindi ko pa kompleto. Lalo yung may mga study permit na 2-year program kayo. Di ba meron kayong 3 years PGWP na allowed? Yung iba kasi kampante, meron ako napanood na vlog, Pinoy din na vlog. Ang tinatakal naman niya is yung kakilala nila na pauwi na ng Pinas after 5 years, walang nangyari. Hindi sila nakapag-prepare ng PR application kasi nga, kumbaga nakaka-addict kasi yung malaki yung kinikita mo dito. Okay? Lalo na yung mga 2 trabaho, 3 trabaho, ganyan. Okay lang naman magsipag, walang masama dun. Pero kasi isipin niyo yung long term, hindi lang kayo short term na yung kabisihan nyo sa work, hindi nyo mamamalayan. Ano na pala, ilang taon na ang lumipas, tapos hindi pa kayo prepared. Tapos ang masama doon, yung work experience nila is hindi papasok sa pathway ng province or hindi siya pasok para mag-grant sila ng PR. So, yun din yung isang factor na pag nagplano kayong pumunta dito sa Canada or kung nandito na kayo sa Canada and your job is not in line with any PR pathway dito sa Canada, you need to leave that job and find another one na papasok kayo sa pathway. Time is of the essence. Kailangan nyo ng time to gain experience. Okay? Yung stress level ng pag-a-apply, nandyan na yan eh. Kailangan nyo lang siyang harapin. I know some people parang nagpo-procrastinate kasi nga very stressful yung PR application. But again, it's worth it. Lahat ng stress ko noon dahil naguguluhan na ako sa process. At the end of the day, you'll thank yourself for doing it for your future self. So, yun lang. Wag na tayong magdrama dito. Basta, abangan nyo yung next video ko. I will try my best to upload it ng mas mabilis kaysa sa 1 week interval. Pasensya na, no? Kasi, kailangan kong planuhin kung paano ko gagawin yung video. Kasi nga, ang daming ganap, di ba? Ang daming nangyari nung preparation. 1 year preparation in 1 video. Di ba? Kailangan mong isipin kung paano ko gagawin na maiintindihan nyo. Anyway, yun lang. Sobrang haba na nga ng video na to. And thank you so much kung nakaabot ka sa part na to ng video. Thank you so much. And sana nakatulong ako sa'yo or sa inyo magkaroon ng idea kung paano kayo pwedeng mag-prepare sa PR nyo. Meron pa kayong ibang idea, ano yung mga questions, mga topics na gusto nyo i-discuss ko, comment it down below and like this video. Subscribe na rin kayo para updated lang kayo sa kahit anong
videos na i-upload ko. But thank you so much and see you in the next. Okay? Bye!